Guys, so may dumating na video sa akin and panoorin muna natin. The truth does not mind being questioned, but a lie doesn't like being challenged. Kung totoo ang isang tao, kahit natanungin mo yan, hindi yan masasaktan. Kahit natanungin mo ang isang tao, pag totoo siya, hindi yan maapektuhan. Pero pag ang tao ay nagsisinungaling, iiwas yan, magwawala yan, magagalit yan, magre-react yan. Kaya nga po subukan nyo sa mga asawa nyo. Pag na-late yan sa pagdating, pag-uwi sa gabi, tanungin nyo, pansinin nyo paano sumagot. Hindi mahalaga kung ano yung sagot niya, pero paano ba siya sumagot. Pag galit yan, pag uminit ang ulo, maghinala ka na. Hindi po ba? Kasi kung wala naman siyang ginagawa na kaduda-duda, bakit iinit ang ulo niya? Kayo po, sa mga anak niyo, tanungin niyo, may boyfriend ka na? May girlfriend ka na? Pag galit yan, pagdudahan mo, may tinatago yan. Amen? Tanungin mo yung anak mo, saan ka pupunta? Pagsisigawan ka, pagtataasan ka ng boses, anong ibig sabihin? May tinatago, may ayaw sabihin sa'yo. Amen? Tanungin nyo yung mga opisyalis nyo sa barangay kung anong ginagawa nila sa pera ng barangay. Pag nagalit yan, may ginagawa ng hocus-pocus yan. Di po ba? A truth doesn't mind being questioned, but a lie doesn't like being challenged. Alam niyo po ang Diyos, hindi naman po naiilang na tanungin siya. God doesn't mind being asked. God welcomes our question. Kamukha sa ating narinig sa Ebanghelyo. Tinatanong siya, sinasagot naman niya. Pero sabi niya, bago ako sumagot, kayo din tatanungin ko. Ayaw naman sumagot itong kanya mga tinatanong. Umiiwas sila. At pag tinatanong itong mga Pariseo, itong mga nakakatanda, itong mga may kapangyarihan, mga otoridad, tingnan niyo po kung ano yung kanilang sagot. Ano yung kanilang tugon? Paano sila tumugon? Nagagalit sila. Nanggigigil sila sa ating Panginoon. Gusto nilang patayin si Jesus. Anong ibig sabihin? Na hindi sila totoo, na sila'y nagbabalat kayo. My dear friends, we are invited to be comfortable with being questioned. Wala namang masama pag ikaw ay tinatanong. Pero kung meron kang tinatago, sigurado, diyan magiging masama ang iyong loob. We should accept the questions in our life. We should accept the questioning from other people. We should be comfortable with questions in our life. Why? Because someday, we would face God, and God will also ask us a question. Bakit mo iniiwasan yung mga tanong sa buhay na ito? Kung darating ang pagkakataon, pag tayo ay nawala na sa mundo, ang Panginoon, tatanungin din tayo bago tayo makapasok sa langit. We should make a daily questioning, evaluation of ourselves. Ang tawag po dito ay daily examination of our conscience. Huwag mong hahayaan na lumipas, magpatuloy ang iyong buhay, na hindi mo tinatanong kung ano ang nangyayari na sa iyong buhay. Because without questioning, without evaluating yourself, you will never improve, you will never grow, you will never progress. Amen? Kung hinahayaan mo na lang na ganyan ang buhay mo, siguradong mawawala ka, mapapariwara ka, at hindi magiging mabunga ang iyong buhay. Paano mo daw? Ito ay tungkol sa kung paano mo malalaman na isang sinungaling or may tinatago ang isang tao. Pero depende, totoo kasi yun. Yun ang mostly na alam natin. Pinakaalam natin. Pero may napapansin kasi ako Kahit naman walang tinatago yung tao is meron pa rin yung lalabas yung insecurities, tapos may iinis, tapos magagalit, tapos meron kasi akong, laki kasing na in nowhere, lagi nilang sinasabi sa akin na naiinis kasi ako sa mga taong laging tanong ng tanong. Lalo't nakikita kong hindi maganda yung pakiramdam nila.
Yung hindi maganda yung mental state nila, yung parang malayo ang iniisip, laging may problema, yung mga taong ganun. Yung minsan nga naiinis pa silang makipag-usap, lalo pag sa katotohanan. Well, isang part yun is dinideny nila. Hindi sila nagsisinungaling pero dinideny nila. A part of kasinungalingan pero mas malakas yung dinideny nila. Yung ayaw nilang pakinggan yung hurtful truth ng truth kasi nasasaktan na nga sila. Yung magti-trigger sa hurtful hatred, angerness nila. Kaysa yung makinig sila kung ano yung katotohanan na sasabihin mo, patatahimikin ka talaga nila. Sasabihin nilang, tumigil ka nga dyan. I've already got enough. May itutulong ba yung sasabihin mo? Meron actually. Kung pakikinggan natin ang katotohanan. Masakit talaga. Parang nadapa ka, parang nauntog ka, parang nasugatan ka, parang na-heartbroken ka sa love life, parang na-opera, parang nahulog ka. Masakit talaga yun. Parang yung kalamnan at mga buto, masakit. Parang nabugbog ka. Kasi mas malakas ang impact ng mental health, stress, depression, and anxiety. Mas malala pa kaysa yung nagtrabaho ka 24 hours. Yung talagang ma-feel mo yung pagiging pagod sa buhay. Yun po yun. Yung isang part, kaya ayaw nilang nagko-question sila. May pains and traumas sila na gusto nilang ayaw tignan, i-deny nila. Pero yung part na sinasabi ng nagsasalita na tanungin nyo yung mga barangay officials nyo kung saan nila nilalagay yung mga pera ng bayan, ng community nila. Magagalit sila, di ba? Kung may gusto silang iiwas. Oo, pero meron yung magaling emotionally. Pero depende rin kung paano nila sagutin. Ang tanong mo, kasi meron yung malumanay, mahinhin magsalita, pero depende rin sa sasabihin. So, kailangan maging observant and vigilant ka din. Sasabihin nila, kung nagtanong ka sa isang tao, kasi may off na feeling kang parang may ginawa yung taong to, kunwari, yung asawa mo, may ka-textmate ka ba? Ay, honey, bakit ko naman gagawin sa'yo yun? Ikaw lang naman ang mahal na mahal ko. At ever since, di naman tayo nag-away. Di ba? Tapos tatanungin mo pa ng further. Kagabi kasi nakita kitang lumabas sa kwarto. Pero hindi kita sinundan. Parang tulog-tulugan ako lang noon. Malumanay pa rin sumagot. Yung paulit-ulit lang na, sabi ko nga, honey, bakit ko naman gagawin sa'yo? Sa sayo yun. Lumabas lang naman ako nagpahangin kasi hindi ako makatulog. Ewan ko ba baka dahil sa pagod sa trabaho. Tapos, umihi ako. Nanood ng TV. Tapos, biglang sinabi ng asawa, kasi nakita ko kasi hinablot mo yung cellphone sa table. At parang nakita kong reaction mo, excited. Yung mga senaryo lang sinasabi ko na sample. Ay, hindi honey. Sasagot yung lalaki. Ay, hindi honey. Tinignan ko lang naman habang nagpapahagin ako, nanonood ng TV, nag-CR. Tinignan ko kung may importante akong messages. Pero pagkagising mo, kasi sabihin mo nang nakalimutan ng lalaki na i-ano ang social media or nakalimutan i-delete yung or i-switch account, ganun. Or nakalimutan i-off yung app na ginagamit para sa chatting sa kung may babae siya or kahit hindi babae pero yung pagiging chismosa. Kasi mas chismosa talaga ang lalaki. Madami nang nagsasabi. Yung may group chat sila as being lalaki, ganun. Lahat ng sasabihin mo, di ba? Ito yung gusto kong sabihin. Is ready talaga sa pagsasagot.
Pero mapapansin mo na meron pa rin namang denial doon kahit tama yung sinasabi niya. Hindi niya sinagot directly. Yung ang dami niyang sasabihin, yung sagot lang naman niya is hindi o oo. Yung tanong mo dapat ang sagot is hindi or oo, pero ang dami-dami niya sasabihin kahit maganda yung paano niya sagutin, malumanay at mahinhin. Tapos ito na yung last stage. Nakita ko kasi yung app. App or ano bang tawag dun sa app na yun? Parang sabihin mo. Or diniretso mo na lang siya na nakita ko kasi may kachat ka na group or isang babae tapos ang pagkakaintindi ko sa chat niyo is sweet. Anong tingin mo sa akin? Sinungaling. Oo, nag-raise na ng boses yung babae. Nagalit na. Tapos yung lalaki, honey. Alam mo ba depende rin kung paano niya sagutin yung babae. Pwedeng mawawala na yung emotional knowledge niya na paging mahinhin at malumanay sa pagsagot. Or diretso pa rin siya sa paging malumanay. Or, honey, akala ko kahit mag-asawa tayo, walang pakialaman. Parang binabaliktad niya nga yung sitwasyon, yung pagiging victim mentality na sasabi nila. Pero depende pa rin naman sa inyo kung pag-uusapan nyo ng tama yon, kung mariresolve pa yung relationship nyo, na mahahantong sa yung pagiging cold ng relationship nyo is babalik sa dati na parang nung unang kinasal kayo or nung partnership pa ng boyfriend and girlfriend. Or talagang as in magiging cold na at lagi na kayong nag-aaway. Depende rin sa inyo kung paano nyo i-resolve ba yung problema nyo, yung sitwasyon nyo. Depende rin sa level of understanding, patience, control, common sensely, maturity. Kung may mga anak kayo, isipin nyo, tapos pag-uusapan nyo ng mabuti, na mag-asawa, kung mangyayari pa rin ba yung sitwasyon na yan, or kayo mismo na mag-asawa ang gagawa ng paraan para kaysa na lang ang umiiral is hate, and angerness. Kung sinong, siguro sa inyong bilang lalaki or babae, kung sinong mas malawak ang pag-uunawa, siguro isa sa inyo, kahit babae ka man o lalaki, ang mag-go forward na i-open ang conversation of maturity. Na paano nyo re-resolvahan yung problema nyo as mag-asawa. Kasi wala kung talagang pataasan kayo ng ego and pride. Yung mag-victim mentality kayo parehas na uungkat kayo ng pagkakamali ng isa't isa. Wala talagang win-win, walang siguro loss na both. Sasabihin ko sanang walang win-win, walang loss. Pero sa part na yun, loss na ang winner. Yung huwag pairalin yung kid energy. Siguro may part na nasaktan ka, oo, pero minsan mas kailangan natin pairalin yung realization. Kahit sa relationship as pagiging parent to child, tapos child being parent. Kung ikaw ang child na mas malawak ang pag-uunawa kaysa sa parent, kailangan mo sigurong mag-go forward. Well, reflection. May mga nasabi din ako na hanggat hindi about the relationship being father and child. Ay, ako mismo na napaano doon sa sinabi ko. May nasabi ako na kung hindi niya iayos yung, alam mo ba yung mas alam mo yung, ikaw mas malawak ang pag-uunawa, tapos ikaw na lang ang nag-go forward at gumagawa ng paraan, tapos yung parent na yan, wala man lang, meron ang part na mapapagod talaga. Sino ba yung mag-speculate ka na lang, and totoo din na sino bang mas matanda sa atin. I-forgive na lang kita sa nangyari,
but I won't forget or forgot. Kasi baka mangyari ulit. Kasi pag i-realize mo, oh my gosh, ilang beses na to nangyari. Hindi lang sa akin as being anak. Pero paano sa nanay ko? Paano sa mga magulang niyang binitray niya? Parang ganun ang pakiramdam ng isang taong mas nakakaunawa at napagod sa kauunawa sa isang tao. Hindi na pang general na yun sinasabi ko. Kung ano mang status sa buhay biyang anak, magulang, trabaho, or pagiging leader, or pagiging tao, na lagi na lang ako na lang nakakaintindi, ako na lang ang laging nakikinig, ako na lang ganito, ganyan. So, yan ang isang evidence na huwag niyong hintayin na mapagod ang isang tao na, kasi tao is not perfect. Na laging nakakaunawa, nakakaintindi sa isang sitwasyon. Tapos kayo, lagi na lang kayo ang pinapakiramdaman, ina-understand, at iba pa. Kasi mapapagod at mapapagod talaga ang isang tao pag hindi mo alam ang worth ng tao sa isang buhay mo. Ikaw din naman maghahanap kung bakit itong taong to biglang naging cold sa akin, bakit yung taong to bilang mag-asawa lang din. Ano bang pagkakamali ko? Tanong ka na lang ng nagtanong pero walang reflection. Walang acceptance, independence. Nagganong kasi ang ginawa mo. Kaya naging cold ang tao sa'yo. Yung gusto mo na lang, ikaw na lang lagi ang fino-forgive. Yung gusto mo na lang, lagi ikaw ang inuunawa. Binibigyan ng broad understanding. Paano naman yung the other party? Di ba kailangan din niya ng validation? Sa pakiramdam niya na lagi na lang ako. Hindi tayo Diyos. Tao po tayo. Kaya ang nagfulfill nung ganun sa part ng isang tao na yun is ang Diyos. Kung wala ang Diyos sa atin, yan ang other part ng validation. Ang dalawang part ng validation, kundi yung validation sa pagiging masama at validation sa itong ina-explain ko na to. Kung bakit naiinis na lang yung isang tao at nai-insecure sa isang tanong na nanggagaling sa pains and traumas. So, kung yung validation through pagiging masama, alam na natin yun. Pero pag may tao talagang nagdi-deny, so kailangan natin i-explain yung validation sa pagiging masama. Yung gustong-gusto mong nahihirapan yung isang tao, nakikita mo yung kung may ginawa ka, or may ginawa yung ibang tao sa taong to, na gusto mo yung validation at pinakita ng taong yun, yung nahihirapan siya, umiiyak siya dahil sa nahihirapan siya, may masaya sa loob natin. Validation yun. So, bakit tayo nagiging masaya sa paghihirap ng ibang tao, ganun. Yan ang validation ng pagiging masama. Mostly, sa validation ng pagiging masama, as gusto-gusto nating nahihirapan ang isang tao. And yan ang number one. Kasi yun lang naman ang rason ng bakit nagiging maganda ang energy ng isang masamang tao. Yung kulang na lang para kang daga na or uod or ahas na mag-crawl sa lupa na nahihirapan na hindi mo na alam ang gagawin mo. Yung kulang na lang sabihin mo sa sarili mo na ayaw ko nang mabuhay. Energy reads energy, kahit hindi nila nakikita. Kaya may mga taong masaya na hindi natin maintindihan. Lalo pag parang yung sitwasyon ng Israel at Palestine. Mas gustong-gusto nilang pag sa sitwasyon ng Palestine, mas gustong-gusto nilang i-support ang Israel na pinapahirapan ang Palestine. Marami yun noon sa comment nung kasagsagan nung war nila.
Pero parang ngayon is parang tumigil naman na. Baka meron silang galit sa lahi nila. Ewan ko ba. Kasi minsan pag naririnig mo is, ano bang lahi nila? Arab. Kaya pala. Parang ganun. Ewan ko ba kung ano bang ginawa kasi nung kwan. Kaya yan, kailangan nating marunong makisama sa kapwa natin. Hindi laging kasamaan ang pinapairal. Kasi nadadamay, kung isang tao ang gumawa, damay na lahat ng race. So, kailangan talaga nating tingnan yung gawa natin. Kasi ang consequences, damay na lahat ang kalahi mo. Hindi lang pamilya mo, kundi lahat na. Isang pagkakamali lang. So, iba naman ang na-insecure sa truth. Yun din yung isang part na bilang isang truth giver, validation mo yun. Na madaming nagdi-deny at liar, sabihin mo na or lost or in chaos na ayaw ng katotohanan. So, ang daming explanation ng validation, no? Lagi natin na ipapakinggan yan. Pero iisang part lang ang alam nating meaning ng validation. At para maayos yang inis at insecurities ng mga tao sa validation ng truth as being truth teller, truth giver, truth worker, truth path, truth purpose, hindi ko i-deny na. Kailangan ko din. Kasi hindi ko rin i-deny na ayaw ko din ng questions. Lalo nung may pains and traumas pa ako. So, kailangan ko mag-heal, mag-inner work, mag-shadow work. Para magawa tong truth teller ko, truth giver ko, truth, etc. Para kahit anong ibigay nila sa akin, ay! Lalabad! No. Nakita niya yung bird. Ni Liza. Bad, Eliza. Yan, tuloy natin. Na-distract tayo. And hindi na natin yan hahanapin yung validation through our pains and traumas. Pero tuloy pa rin tayo. Kahit madaming nagagalit, maraming nag-persecute sa'yo, maraming nagko-question. When magagalit ka pa rin naman, mawawala yung emotional knowledge. Pagpapaulit nilang iproproject, sinasabi mo naman, ini-explain mo, paulit-ulit na lang na explanation, pero wala pa rin OMG, yung realization na, OMG, may common sense ba ang tao to? Or may realization? Or may reflection? Paulit-ulit ko na lang ini-explain. Iniiba-iba ko pa yung explanation, pero parehas pa rin ang meaning. Naiinis ako. Gusto kong magalit sa tao to. Yun, magbo-burst ka. At mawawala yung sarili mo doon. May part na minsan dumarating yung doubt, pero mostly is eagerness. Nakikinig ka ba sa akin o hindi? Parang ganon. Parang part of challenge para sa isang truth giver din. Na hanggang saan ang hangganan ng patience mo at control. Pero may isa ka pa rin namang taong ma-reflect, ma-accept, ma-repent na, ay sorry, nakalimutan ko ang sarili ko sa part na yun. Kailangan ko talagang habaan pa ang patience ko, control. Makukuha mo talaga yan. Ituloy-tuloy mo yung pag-accept, reflection, repentance sa sarili mo, lalo sa Diyos. Na nakakalimutan ko na naman sarili ko o aming Ama na Panginoon. Sana bigyan mo pa ako ng mahabang pasensya. Mabibigay talaga yan. Prayer din kasi yon. Kahit sinasabi mo sa utak mo. Kasi lahat ng sinasabi natin, maganda or hindi, prayer po yun. Towards manifestation, prayer. And wish or hope din. Kasi manifestation naman is andun yung wish and hope. And the possibility. Kaya, may namamanifest na hindi maganda at maganda.
sa buhay natin. Kasi kung anong iniisip natin, anong sinasabi natin, at anong gagawin ng natin at mga tao pa, tayo mismo nagmamanifest. Pag bitterness talagang makikita mo, may experience mo. Paano magmanifest? Kung hindi maganda yung pagkagising mo, yung araw mo, lahat ng makakasalamuha mo, or mahilig ka sa social media, lahat is patama sa'yo, di ba? Babalik sa'yo, back to sender. A part of karma din. Iba naman pag truth giver ka talaga. Talagang natural na yun, na parang routine na noon at hanggang ngayon. Hindi yun a part of karma, pero para palakasin ka sa gusto mong hangarin din naman, kasi truth giver ka is para ipakita mo sa mga tao kung paano sila naging masama at paano nila gawing maganda yung pagiging masama. Kasi lahat mararanasan mo yan. Smear campaign, persecution, someone will step down on you, etc. Questioning din yun. Yung mga persecution, smear campaign, etc. Questioning yun. Kung gusto mo talagang ituloy, or kaya mo pa, or ibigay mo pa ng todo. Or hindi lang naman yun. Ang question doon is motivation. Kaya mo yan. Huwag kang susuko. Alam mo ang maging benefit pag kinaya mo yan. Tingnan mo, di ba? Nagiging malakas ka, or ang lakas mo. Hindi lang naman ang ano. So, may mapapatunayan ka din doon. Hindi lang question na talaga ba? Parang ganun. Nagsisinungaling ka ata. Alam nyo naman yung mga question. Lahat mararanasan mo, lahat na question. Pero through a situation. Advice and motivation, question, etc. So ayan, balik tayo sa relationship ng pagiging mag-partner o mag-asawa. So, kasi pinuntahan na natin yung part na yun, panindigan po natin. Lalo pag may mga anak na tayo. Hindi dahilan mostly yung emotional na kulang. Kaya naggagawa tayo ng third party. Baka kailangan may i-accept tayo, repent, reflect. Na yung feeling na yan, na kulang na yan, is ikaw magbibigay. Na hinahanap mo lang sa iba. At ang lagi mong, kahit hindi mo sinasabi, is, ang hinahanap mo is isang perfect na tao. Walang perfect na tao. Kasi parang, bakit kaya ginagawa ng taong to? Yung inuuna yung ganito, ganyan, kasi yung alagaan yung pamilya, napuprovide naman itong taong to sa table nila. Pagiging babae or lalaki. Napakan ba talaga ang ego and pride? Or meron pang more explanation? Pains and traumas, isa din yan. Napakan yung pains and traumas mo. Na lagi ko na lang ba mararanasan to? So, kailangan talaga natin nag-reflect, accept, and repent. Lahat yan. Yan lagi ang ginagawa ko, kaya parang nakuha ko yung unconditional freedom na sinasabi ko. Sinubukan ko yung kasi wala akong guide. So, ang sinabi ko sa sarili ko, accept ko na lang, reflect, and repent sa sarili ko at sa Diyos. Nung sinubukan ko yung part, may parang nabuksan na nakahinga ako ng maluwang. Yung parang lagi akong naiinis kahit naghihil naman ako. Na pinamumuka sa akin na, talaga? Naghihil ka? Or nagdi-deny ka lang? Talaga? Ikaw ba talaga yan? Yung nagdadoubt ka sa sarili mo. Yung bibigay din siya ng fear. Yung mandami pang makikita pag may ka social media, minsan kung naboboard ka, is browse mo, Facebook, TikTok, laging dumadaan sa'yo is, yung kahit yung hindi words, pero yung tingin nila. Nagka-question. Maiinis ka talaga dun, may pains and traumas ka, matatamaan. Hoy, I accept na naramdaman ko to sa mga reaction niya, sa words niya. I accept na
hindi maganda ang pakiramdam ko doon. Kahit sinasabi mo lang na I accept ganito, ganyan, nagre-reflect ka na doon at nagko-confess ka. Confess is reflection, repentance also. Self, pag tayong lagi maging ganito, gusto mo laging bitter? Or gusto mo rin gumaan yung pakiramdam mo? Oo na. Parang may sasagot na isang second part din. Oo na. Mag-agree na ako sa gusto mo. I-accept natin yan. Gusto ko rin naman yung gumanda ang pakiramdam ko. Tapos, after minute, hours, or days, wow, parang gumanda yung pakiramdam ko. Kung marunong kang mamansin or maging observant and vigilant sa sitwasyon mo. Doon mo lalaman na totoo ang miracle at possible na mawawala yung impossible. So, sana naintindihan nyo ako na kahit pag ganun-ganun at kung paano din at least save ang relationship, ganun din naman sa in-explain ko na kahit sarili mo, kasi relationship sa sarili mo din yun maapektuhan din yung relationship mo sa iba, maayos. Kaya yun din natin, kaya pag sa healing, kailangan talaga nating simulan sa sarili natin. And magagawa mo na rin yung sa iba. Loving yourself also. At that part, loving yourself also. Mapuprovide mo na rin yung tamang love sa ibang tao. As you give service to yourself, you are giving service to others also. So, pansin ko din na nung totally healed ako, kahit may bitterness naman na dumadating, naaayos agad, at para mapansin ko, parang bumabait ang tawa. Mga nakakasalamuha ko. Parang may kinukonsidera. Parang ganun. Kasi yun ang binigay mo sa universe. At ang universe maging mabait sa'yo, ibabalik sa'yo. Back to sender. Sana naintindihan nyo. Thank you. At may natutunan kayo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. And hindi lahat ng pagiging maganda sa pakiramdam is pera. Nasa sayo yun sa loob mo. At anong gagawin mo. Paalala ko, which is reflection, accept, and repent. Kasi kasi healing din, ito idadagdag ko, wait muna. Sa healing, maapektuhan talaga ang money. So magkakaroon ka ng money problem. Pero mapapansin mo din na problema mo nga ang pera, pero inaalagaan ka pa rin ng Diyos. Nakakakain ka naman. Kahit minsan nakakahawak ka pa rin ng pera, kahit hindi naman ikaw yung... Ito na lang in summary shortcut kung nag-aalala kayo na maapektuhan yan, yung money, etc. Hindi naman kayo masyado. Kasi ang nagsimula lang ang pinaka number 1 na mahihirapan. Yung nagsimula ng katotohanan. Hindi na kayo... Basta huwag nyo lang sabihin sa ibang tao ako. Sinasabi ko kasi, kaya naapektuhan ako, nag-share ako. Para may makinig at may matutunan at gawin sa sarili. Pero pag gagawin nyo sa sarili nyo at may dumating na challenge, part lang ng test yun. Nasabihin mo sa sarili na, wag nating apektuhan yung energy natin or sarili natin sa nangyaring to. I-accept na lang natin na a part ng test, challenge, para mas lumakas pa ako. Kung may work ka, habang nag-heal, alagaan mo yan as much as possible. Kung ayaw mo talagang masira yung ace in peace mo, iwasan mo habang ginagawa mo yung trabaho mo. Kung may isang tao or mga tao na ka-work mo na ka-workmate na medyo sabihin mo na parang napapansin mong wala ka namang ginagawa pero parang nag-a-against, a part of challenge din yun, iwasan mo na lang. Ang pinakamahirap lang talagang lumanas ng persecution through healing is yan, yung mga nagsimula at nag-open, lalo yung nag-share. Kaya yung iba na nanahimik habang ginagawa nila, maganda rin yung technique. So, gutom na ako, kakain kami. So, sana may natutunan kayo. And wag niyong kasi kung talagang
nag-aalala kayo sa part na yun kasi dami nagsasabi pag nag-healing ka ganito, ganyan, nag-inner work ka or nag-shadow work ka, ganito mangyayari. Huwag kayong mag-alala. Basta manalangin kayo sa Diyos, manalig kayo, aalagaan kayo. Hindi yan mawawala yung trabaho nyo, yung money matter nyo. May gagamitin ang Diyos para dyan. Kailangan nyo, kung nahihirapan kayo through kaiisip at sa damdamin, huwag kayo mag-give up. Kasi ang benefit, ang pinakamaganda. Lahat gagaan, kahit yung nahihirapan kayo sa trabaho nyo, biglang gumaan. Biglang yung ang tagal-tagal mong gawing trabaho, parang gagawin mo na lang siya ng minuto or isang oras. Yung mga trabaho na ginagawa mo dati ng isang araw, wow, biglang gumaan, 1 minute, 1 hour. May time ka pa sa sarili na. Kunwari, nagtatrabaho na pa petiks-petiks. Pero may part na, wag mong papansin na natapos mo agad. Kasi, yung mga taong abusado, alam nyo naman, to protect yourself also, na bumalik sa dati, kasi yung mga tao niyan na nang-abuso, isa yan sa test na idadrag ka down, ibabalik ka ba uli sa dati, or mas palalakasin ka pa nila. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe. Sana may natutunan kayo at i-share nyo lang. Then, alam nyo, sa taong makikinig sa inyo, like and comment down. Subscribe, click the bell notification.